Ang kaput medusae ay isang seryosong sintomas, ang hitsura ng mga lumalaki o namamaga na mga ugat sa harap ng iyong tiyan. Ang mga ugat ay lumilitaw na lumalabas mula sa iyong pusod tulad ng mga ahas mula sa ulo ni Medusa. Minsan, ang kaput medusae ay tinatawag ding palm tree sign. Kung mapapansin mo ang mga nakaumbok na ugat sa pangkalahatang bahagi ng iyong pusod o periumbilical veins, kahit na wala kang nakikitang pattern tulad ng palm tree o ulo ng medusa, maaaring ito ay kaput medusae. Ang mga lumalaki na ugat na ito ay sintomas ng isang pinagbabatayan na kondisyon na nangangailangan ng pansin. Lumalaki ang mga ugat sa ibabaw ng iyong tiyan kapag inililihis ng iyong sistema ng sirkulasyon ang dagdag na daloy ng dugo sa kanila. Ito ay tinatawag na collateral circulation. Nangangahulugan nito na ang mga ugat na ito ay naging backup na ruta para sa dugo na hindi makadaloy sa mga normal na channel nito. Ang mga channel na ito ay nakaharang sa ilang daanan. Ang pinakakaraniwang sanhi ng kaput medusae ay portal hypertension, na nangangahulugang mataas na presyon ng dugo sa iyong portal na ugat. Ang iyong portal vein ay isa sa mga pangunahing daluyan ng dugo na nagdadala ng dugo sa pamamagitan ng iyong tiyan. Ang hypertension sa ugat na ito ay nangangahulugan na may humahadlang sa pagdaloy ng dugo sa pamamagitan nito. Ang portal hypertension ay kadalasang side effect ng late stage na sakit sa atay. Nangangahulugan nito na ito ay pagkakapilat sa iyong atay o cirrhosis na humahadlang sa iyong portal na ugat. Ang iyong portal na ugat ay dumadaan sa iyong atay habang papunta ito upang salubungin ang iyong inferior vena cava o IVC, ang ugat na nagdadala ng dugo mula sa iyong ibabang bahagi ng katawan pabalik sa iyong puso. Minsan, ito ay isang sagabal sa iyong inferior vena cava na humahantong sa kaput medusae. Maaaring tukuyin ito ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bilang inferior vena cava syndrome. Ang mga namuong dugo, isang tumor o isang congenital abnormality ng mga daluyan ng dugo, tulad ng Budd-Chiari syndrome, ay maaaring makahadlang sa iyong inferior vena cava. Kapag nag-back up ang dugo sa mga pangunahing daluyan na ito sa iyong tiyan, nagkakaroon ito ng presyon sa loob ng mga ito. Gumagana ang iyong circulatory system upang mapawi ang presyon sa pamamagitan ng paglilipat ng ilan sa dugo sa mas maliliit na channel. Sa iyong circulatory system, ang mga pabalik na ito ay tinatawag na collateral veins. Ang namamagang collateral veins sa iyong tiyan ay naglalabas ng hitsura ng kaput medusae. Nagmumukha na silang varicose veins, na may mga umbok at buhol ng naka-backup na dugo. Kung minsan ay may kulay asul na kulay. Depende sa ugat na sanhi, maaari ka ring magkaroon ng iba pang collateral veins sa ibang mga lugar kasama ng kaput medusae. Kung mayroon kang kaput medusae dahil sa inferior vena cava syndrome, maaari ka ring makakita ng mga namamagang ugat sa iyong baywang o sa iyong mga binti. Kung mayroon kang kaput medusae dahil sa portal hypertension, maaaring may mga lumalaki kang ugat sa loob ng iyong tiyan, tumbong o esophagus. Kung mayroon kang portal hypertension o inferior vena cava syndrome, malamang na magkakaroon ka ng iba pang mga sintomas kasama ng kaput medusae. Marami sa mga sintomas na ito ay nagsasapawan sa pagitan ng dalawang kondisyon. Sa kaput medusae, maaari ka ring magkaroon ng namamaga ang mga binti at paa, o edema, namamaga ang tiyan, o ascites, sakit sa tiyan, lumaking atay na lumalabas at tumitigas. Sa mas malubhang mga kaso, maaaring mayroon kang pagkalito o disorientation, hepatic encephalopathy, kinakapos na paghinga, mababang output ng ihi, madugong suka. Paano malalaman kung aling kondisyon ang nagdudulot ng sayo ng kaput medusae? Maaaring mayroon kang mga partikular na sintomas ng liver cirrhosis na may pinagbabatayan na portal hypertension, tulad ng paninilaw ng balat, makating balat, maitim na ihi, matingkad na tae, mapupula na mga sisidlan sa dibdib at itaas na katawan, o spider angiomas, o maaari kang magkaroon ng mga sintomas ng deep vein thrombosis o DVT, na maaaring humahadlang sa iyong IVC, tulad ng biglang pamamaga sa isang lugar, na mukhang pula o mas maitim kaysa karaniwan at o mainit ang pakiramdam. Malalaman kung aling kondisyon ang mayroon ka sa pamamagitan ng pagtingin sa daloy ng iyong dugo sa isang ultrasound. Kung ang dugo sa iyong lumalaki na mga ugat ng tiyan ay dumadaloy pababa patungo sa iyong mga binti, malamang na mayroon kang cirrhosis. Kung umaagos ito sa iyong puso, maaaring mayroon kang inferior vena cava syndrome.
Ano ang paggamot para sa Caput medusae? Malamang na hindi mo kakailanganin ng paggamot para sa Caput medusae mismo, ngunit kakailanganin mo ng paggamot para sa kondisyong sanhi nito. Kung ang sanhi ay talamak, isang naalis, pansamantalang pagbara, ang prioridad ay ang alisin ito. Kung ang sanhi ay isang malalang sakit, kakailanganin mo ng partikular na paggamot para sa sakit na yun. Kung ang portal hypertension ay nagdudulot ng mga komplikasyon bukod sa Caput medusae, maaaring direktang gamutin ng iyong healthcare provider ang portal hypertension. Ito ay hiwalay sa paggamot para sa sakit sa atay. Maaari nilang gawin ito, halimbawa, kung mayroon kang lumalaki na mga ugat sa iyong esophagus o G-tract na madaling dumudugo. Ang mga pamamaraan upang i-redirect ang daloy ng dugo sa pamamagitan ng iyong portal venous system ay kinabibilangan ng transjugular intrahepatic portosystemic shunt, o TIPS, ginagabayan ng X-ray. Ang isang healthcare provider ay gumagamit ng isang karayom para tunnel sa iyong atay at i-konekta ang iyong portal na ugat sa isa sa iyong mga ugat sa atay, inililihis ang daloy ng dugo at pinapaginhawa ang presyon. Naglalagay sila ng stent upang panatilihing bukas ang lagusan. Distal splenorenal shunt o DSRS, ang surgical procedure na ito ay maaaring mas angkop para sa ilang tao. Ang isang siruhano ay dini-disconnect ang iyong splenic vein mula sa iyong atay at inililihis ito sa iyong kaliwang kidney vein sa halip, na piling binabawasan ang daloy ng dugo at presyon sa pamamagitan ng iyong atay at iyong spleen. Ang hindi ginagamot na portal hypertension ay maaaring humantong sa mga komplikasyon na nagbabanta sa buhay, kabilang ang hepatopulmonary syndrome, o respiratory failure, at hepatorenal syndrome, o kidney failure. Ang hindi ginagamot na cirrhosis ay humahantong sa pagsira sa atay. Ang Caput medusae ay kadalasang sintomas ng isang malalang sakit. Sa mas maagang pagkilala at paggamot, maaari mong mapigilan ang mga ito upang hindi maging sanhi ng Caput medusae.